Naranasan ko ang luha ko. Gusto kong saktan ang sarili ko. Alam ko na kasalanan ko at aminado ako sa kasalanan na nagawa ko. Kaya tatanggapin ko ang lahat ng galit niya. Pero hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya na iwan lang niya ako ng ganito. Hindi na ito tungkol sa pera. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko sa Amara at hahanapin ko siya. Mabilis kong kinuha ang laptop ko at sinubukan ko siyang ilocate. Hindi mo ako matatakasan, mi vida. Noon pa man ay akin ka na at hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay ko. Magsasama tayo at magiging masaya. May mga kailangan lang akong gawin. Diyan ka na muna sa ngayon dahil pupuntahan kita. Sad ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa laptop ko. Nagpupuyos ako sa galit dahil alam ko na may kinalaman si Daddy dito. Kaya nagmaneho ako. Pauwi sa bahay namin. Kahit na gabi na ay wala akong pakialam dahil hindi ko na kayang maghintay pa ng bukas. Where's Dad? Tanong ko kay Daniel. Sa office niya. Pinuntahan mo na ba si Amara? Kamusta siya? Sunod-sunod na tanong niya sa akin kaya biglang uminit ang ulo ko sa kanya. May alam ka ba sa ginawa niya kay Amara? May alam ka ba kung bakit umalis ang asawa ko? Gigil na tanong ko sa kanya. Umalis siya? Parang nagtataka na tanong niya sa akin. Hindi mo alam? Di ba may gusto ko sa asawa ko? Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ko sa asawa ko at gusto mo siyang tulungan dalayuan ako, di ba? Kinuwalyuhan ko siya sa galit ko. Kuya! Tawag niya sa akin. Huwag mo akong tawagin na kuya dahil wala akong kapatid na tulad mo. Balak mo pang agawin ang asawa ko. Damn you! Pabalya ko siyang binitawan at mabilis akong pumasok sa office ni Daddy. Anong ginawa mo sa asawa ko? Galit na sigaw ko sa Daddy ko pagkapasok ko pa lang sa pinto ng office niya. Don't raise your voice inside my house. Kalmado na sabi niya sa akin. Ginawa ko ng gusto mo, di ba? Bakit mo pa pinakikialaman ang asawa ko? Galit na sigaw ko sa kanya dahil hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sa tingin mo ba, hindi malalaman ni Lorraine na peke ang kasal niyo? Sigaw niya sa akin. Kaya kong solusyonan ang problema ko at hindi ko kailangan ng tulong mo. Ngayon sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Bakit umalis ang asawa ko? Galit na tanong ko sa kanya. Bakit ako tinatanong mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Sa tingin mo ba mahal ka ng babae na iyon? Natatawa na tanong niya at may kinuha siya sa drawer niya. Mga larawan ni Amara na kasama si Miko at may larawan na magkayakap sila. Kaya sa sobrang galit ko ay sinuntok ko ang table ni Daddy at nag-crack ang salamin sa table niya. Shit! Sigaw ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, worth it ba siya sa 20 billion na sinayang mo sa kanya? Natatawa na tanong niya sa akin. Hindi mo pera ang nawala kaya stop acting like you care. Sarili mo lang naman ang mahalaga sa'yo. Saan ko sa kanya? Sinabi ba ng asawa mo na sa Dalabaga siya nag-training? Tanong niya sa akin. Wala akong pakaalam. Ikaw lang naman ang kalaban ng Mr. Dalabaga kaya huwag mo akong idamay. Galit na sabi ko sa kanya. Wala kang utang na loob. Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito lang ang gaganti mo sa akin. Magsama kayong dalawa ng asawa mo na wala ding kwenta. Sigaw niya sa akin. Oo, magsasama talaga kami. Subukan mo siyang pakialaman dahil pagbabagsakin kita. Puno ng tapang na sabi ko sa kanya bago ako lumabas sa opisina niya. Habang pababa ako sa hagdanan ay nakasalubong ko si Mommy. Anak, bakit mo naman iniwan sa Lorraine sa Japan? Tanong niya sa akin. Stop calling me anak dahil hindi kita ina. Sabi ko sa kanya. Bastos ka? Bihisan man kita ilalabas pa rin ang tunay mong kulay. Sabi niya sa akin. Tumigil ako at lumingon ako sa kanya. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa asawa ko. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang mga pang-aapi mo sa kanya? Ibabalik ko sa iyo lahat ng pasakit na ginawa mo sa kanya. Sabi ko bago ko tuluyang lisanin ang bahay namin. Itinuring ko siyang tunay na ina pero hindi ko akalain na mas malupit pa siya sa akin. Nareview ko ang lahat ng CCTV sa bahay at nakita ko kung paano niya saktan at alipinin ang asawa ko. At hindi ko ito kayang palampasin. Sa ngayon ay pupuntahan ko muna si Miko. Sa mismong bahay nila ako pumunta. Isa sa mga shareholders ng company ko ang daddy niya. Anong ginagawa mo dito, Mr. Ford? Tanong niya sa akin. Nasaan ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Ilabas mo siya ngayon din. Utos ko sa kanya. Mabilis naman niyang ipinatawag si Miko. Anong relasyon mo kay Amara? Wala kaming relasyon. Sagot niya sa akin. Eh anong ibig sabihin nito?
Itinapon ko sa mukha niya ang mga larawan nila. Nagkita lang kami dahil umutang siya sa akin. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ang alam ko lang ay nasaktan siya dahil nalaman niya na ikinasal ka na kay Lorraine. Sagot niya sa akin kaya binitawan ko na siya. Hindi na ako nagsalita at tumalikod na ako. Mahal na mahal ka niya. Kaya mas pinili niya na umalis para maging Shut up! Sigaw ko sa kanya at tuluyan na akong umalis. Madaling araw na pero hindi pa rin ako makatulog dahil may nagtutulak na sa akin na puntahan siya. Napuntahan ko na ang asawa ko pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na mas makabubuti sa kanya na wala akong sa tabi niya. Napasabunot ako sa buho ko dahil sa sobrang frustration ko. Kaysa mabaliw ako sa kakaisip ay bumangon na ako para umalis. Para puntahan ko siya. Susuyuin ko na lang siguro. O daanan ko na lang ulit sa dahas. Shit, ang hirap naman ito. Sa inis ko, ay hinampas ko ang manibela ng kotse ko. Amara's POV. Gabi na ako napadpa dito sa Pampanga. Hindi ko alam kung bakit ko dito napili. Naghanap na lang ako ng matutuluyan ko ngayong gabi. Kaya nag-check-in na lang ako sa motel. Nakakahiyaman pero mas mura kasi dito kaysa sa mga hotel, lalo na't hindi naman ako pamilyar sa lugar na ito. Habang nakahiga ako, hindi ako matigil-tigil sa kakaiyak ko. Sobrang sakit talaga ng puso ko ngayon. Ang sakit lang na umasa at mabigo. Baby, kapit ka lang sa akin. Kasi kakayanin natin ito. Mahal na mahal kita. Alam ko na darating ang araw na magkikita kayong dalawa ni daddy mo at sana kapag nangyari yun, tanggapin ka niya. Kahit hindi na ipakilala sa iba, basta tanggap ka. Sorry anak kung umiiyak sa mommy. Ay lungkot kasi at ang sakit. Parang hindi ko kaya. Humagulol na naman ako at nang mapagod na ako sa kakaiyak, ay natulog na ako. Nagising ako dahil may mabigat na nakadagan sa tiyan ko. Bigla akong nataranta kaya napadilat akong bigla at hindi ako nag-iisa dahil may binti na nakapatong sa tiyan ko. Napasigaw ako dahil nasa tabi ko si Marcus. Mabilis kong sinampal ang sarili ko pero nasaktan ako kaya ang ibig sabihin ay totoo ito at hindi ako nananaginip. Mabilis akong bumangon sa kama. Ang ingay mo? Saan pa niya sa akin? Paano mo ko nahanap? Nautal na tanong ko sa kanya. I have ways, Bevida. Sa tingin mo ba talaga ay matatakasan mo ako? Sagot niya sa akin habang seryoso ang gwapo niyang mukha. Ano pa bang gusto mo? Nagsimula na akong umiyak dahil hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Ikaw ang gusto ko. Sa tingin mo ba'y matatakasan mo ako? Hindi ko hayaan na mawala ng ganun-ganun lang ang 20 million ko. Tiimbagang nasabi niya sa akin. Lumapit ako sa kanya at lumuhod ako sa harapan niya. Nakaupo na siya ngayon sa kama. Tumingala ako sa kanya pero parang mas lalo siyang nagalit sa akin pero binaliwala ko dahil gusto kong maging malaya sa kanya. Hayaan mo na ako. Gusto kong mabuhay ng tahimik. Kung gusto mo gagawin ko ng nais niyo, pipirmahan ko ng annulment paper. O di kaya kukunin ko ang secret file sa dalaga. Hayaan mo lang ako. Hindi ako maggugulo sa inyo. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. What are you talking about? Tanong niya sa akin na para bang nagtataka siya. Bakit ka pa nagtatanong? Di ba gusto mo ng annulment para maging legal ang kasal niyo ni Lorraine? Kaya nga pumirma ka na doon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At bakit ko naman yung gagawin? At ano yung pirma? Wala akong pinirmahan. Tanong niya sa akin. Umiyak ako lalo dahil nagsisinungaling siya sa akin pero napatingin ako sa kanya dahil bigla na lang niya akong binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Believe me or not, hindi ko alam mga sinasabi mo. Di ba sabi ko sa'yo na magtiwala ka lang sa akin? Malumanay na sabi niya sa akin pero may nakikita ko lungkot sa mga mata niya. But you lied to me. I know, but trust me. I have reasons pero hindi ko pa masasabi sa'yo ngayon. Bumalik na tayo sa Maynila. Sabi niya sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko sa kanya. Wala ako dito kung hindi kita mahal. Sagot niya sa akin at nakikita kong sinseridad sa mga mata niya. Dahil sa sagot niya ay lalong bumuhos ang luha ko. Humagulhol ako sa dibdib niya. Ang lahat ng pangamba ko'y napalitan ng saya. Ang buong akala ko'y sinukuan niya ako at tama siya. Wala siya dito kung hindi niya ako mahal kaya bakit ko pa ba pagdududahan ng pagmamahal niya sa akin?
Stop crying. I miss you so much. Sabi niya sa akin at siniila ko ng isang mapusok na halik sa labi. I kissed him back. I miss him so much at dahil sa mahal ko siya kaya mas pinili ko na maniwala sa kanya. Naging mas mapusok pa ang halik niya sa akin. Huwag ka na umalis. Hayaan mo sana kung tapusin ni lahat ng ito. Sabi niya sa akin. Huwag ka nang maglihim sa akin. Sabihan mo ako para naman alam ko at para makontrol ko ang nararamdaman ko kasi lalayasan ulit kita. Sagot ko sa kanya. Okay, mi vida. Sabi niya at muli akong hinalikan sa labi. I miss you, love. Umiiyak na sabi ko at niyakap ko siya. Mahal ko nga talaga siya. Naramdaman ko ang paghalik niya sa leeg ko kaya napapikit ako. I want you now, mi vida. Bulong niya sa akin. Me too, love. Sagot ko sa kanya at ako na mismo ang humalik sa labi niya. Naging mas mapangahas pa ang bawat galaw ng labi niya. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na magkakaanak na kami pero alam ko na marami pa siyang problema kaya hahayaan ko dalang muna sa ngayon. Sasabihin ko din sa kanya at hahanap muna ako ng magandang tiyempo. Third person POV. Hindi ko na gusto nagiging asal na bastardo mo. Sigaw ng ina ni Daniel. Hayaan mo siya. Titingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya para ipaglaban ng babaeng iyon. Sana lang talaga ay tigilan na niya ang babaeng iyon. Don't stress yourself, honey. Umuwi ka na lang sa bahay. Marami pa akong kailangan na tapusin ang mga trabaho dito sa office. Okay, honey. See you sa bahay. Bye, honey. Nang makalabas ang asawa niya ay tinawagan niya ang kanyang secretary. Nasaan si Dwayne? Tanong ni Mr. Ford sa kanyang secretary. Nasa condo po niya. Sagot naman nito at pinagtatakpan nito si Dwayne sa hindi malamang dahilan. Sigurado ka ba? Opo, hindi po siya umalis. Nandun din po ang kotse niya. Sagot pa nito. Are you sure? Ang babae niya. Wala na po akong balita tungkol sa kanya pero ipapahanap ko pa rin po. Lumabas ka na at siguraduhin mo na mahahanap po siya kaagad. Utos dito sa kanyang secretary. Mabilis naman na lumabas ang lalaki pero hindi nito inaasahan ang bubungad sa kanya sa labas ng pintuan. What are you doing here? Bakit bumalik ka pa? Tanong nito sa babae. May mahalaga ako sa kay Mr. Ford. Sagot ni Amara. Umalis ka na. Mas makabubuti sa iyo na Hindi po ako aalis. Dito lang po ako. Papasukin niyo po ako dahil mahalaga po ang sadya ko sa kanya. Saan dito sa lalaki ha? Walang nagawa ang lalaki kundi papasukin si Amara. Di ba sabi ko sa'yo lumabas ka? What are you doing here? Tanong ni Mr. Ford nang bumungad sa harapan niya si Amara. Nandito ako dahil pipirmahan ko ng annulment paper. Kaya hayaan niyo na ako. Hindi ko kayo guguluhin. Sagot dito kay Mr. Ford. That's a good idea. Kung noon mo pa ginawa ay wala na sana tayong problema. Saan dito at mabilis na kinuha ang annulment paper. Inilapag din niya ito sa harapan ni Amara. Nanginginig ang kamay ni Amara habang hawak niya ang ballpen. What are you waiting for? Do it now. Utos niya kay Amara. Mabilis namang pinirmahan ni Amara ang annulment paper nila ni Dwayne. Don't expect na may bibigay kami sa'yo. Sapat na siguro ang 200 million na kinuha ng pamilya mo. Saan pa niya? Wala din akong balak na kumuha ng galing sa inyo. Kung wala na po kayo sasabihin ay aalis na ako. Sana ito pa rin yun sinabi nyo na hayaan nyo na ako at hindi nyo na ako guguluhin pa. Saan niya? May isang salita ako, Amara. Saan dito at bumalik na sa ginagawa niya sa table niya. Tumayo si Amara at mabilis na lumabas sa office niya. Lihim namang natuwa matanda dahil sa wakas ay wala na siyang magiging problema sa babae. Tinawagan niya ang secretary niya. Give this to Attorney Santiago. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Saan niya? Sabay abot ng annulment papers sa lalaki. Noted, sir. Samantala, sa mansyon ng mga Ford ay walang tigil sa pag-iyak si Lorraine dahil sa pag-iwan sa kanya ni Dwayne sa Japan. Mag-isa lang siyang bumalik sa Pilipinas at sa bahay ng kanyang biyanan siya dumiretso. Paano niya itong nagawa sa akin, Mommy? Umiiyak na sambit niya sa ginang. Tahan na iya. May importante lang siyang ginawa kaya siya napauwi dito na biglaan. Pagpapatahan ng ginang sa babae. Sana isinawa na lang niya akong pabalik. Siguro pinuntay niya ang babae niya. Umanda talaga sa akin ang malanding babae na iyon. Don't worry, dahil hindi natin siya hayaan na lumapit kay Dwayne. Hindi talaga ako papayag, Mommy.
Gagawin ko lahat para lang mawala na siya sa buhay ng asawa ko. Magiging akin ang puso ni Dwayne. I'm the legal wife at hindi ko hayaan na makalapit pa siya kay Dwayne. Galit na sabi ni Lorraine. That's my girl. Huwag ka papayag na agawan ka ng iba. Pwede tayo mang-agaw pero hindi natin hahayaan na agawan tayo ng iba. Natatawa na sabi ng ginang. Pinunasan naman ni Lorraine ang mga luha niya. Kailangan niyang kunin ang loob ng bianan niya dahil alam niya na malaki ang chance niya na maging kanya ang puso ng lalaking mahal niya. Hindi niya hayaan na mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya, lalo na kumpanya nila ang nakataya dito. Mom, Kuya's here! Saad ng kapatid ni Dwayne. Mabilis naman tumayo si Lorraine at sinalubong niya si Dwayne. Hey honey! Nakangiti na bati niya at mga halikan niya ito pero umiwas ang asawa niya. I'm tired. I want to rest. Sagot nito. Gusto mo ba ipagluto kita? May gusto ka bang kainin? Tanong pa niya sa asawa niya. I want to sleep. Sagot pa ni Dwayne sa kanya. Okay, kailan tayo lilipat sa house natin? Sayang naman kung hindi natin titirahan ang regalo ng parents ko. Dagdag pa ni Lorraine. Next week, but please, I need to rest. Okay honey, I love you. Malambing pa na saad nito. Love you too. Sagot naman ni Dwayne bago ito umakyat sa kanyang salida. Kahit alam ni Lorraine na napilitan lang ang lalaki ay masayang-masaya pa rin siya. So nakakakilig ate. Alam mo, konting lambing lang kailangan mo. Nakikita ko naman kung paano kanya titigan noon. Sigurado ako na mahal ka niya. Nahiya lang siyang umamin. Alam mo naman, hindi pa yun nakakumove on sa niya na iyon. Kahit nabigla na lang siyang nawala. Never pang naming nakita ang babae na yun. Why? Hindi ba talaga siya pinakilala ni Dwayne? Hindi. Kahit anong pilit sa kanya ni Mommy ay hindi niya ginawa. Malaman na lang namin na tinakbuhan na siya ng babae na iyon. Nung araw sana ng civil wedding nila. Sabi ng kapatid ni Dwayne. Ganun ba? Good for her. Sana nga hindi na siya bumalik. Lalo na ngayon nakasad na si Dwayne sa akin. Kaya wala na siyang magagawa pa. True ate. Magplano ka na lang para sa honeymoon niyo ni Kuya. Saan ba kayo pupunta? I don't know. Pero gusto ko sana sa Bali. Sagot naman ni Lorraine. Sabihin mo kay Kuya. Malay mo gusto rin niya doon. Hindi na natapos ni Danny ang sasabihin niya dahil dumating na ang daddy niya. Binati nila ito. Pinatawag nito ang asawa niya at si Dwayne sa office niya. How's your day, honey? Tanong ng ginang sa kanyang asawa. I have good news. Pero nasan si Dwayne? Tanong niya dito. Nasa silid niya. Bakit mo siya pinatawag? Malalaman mo rin, honey. Sagot ito at mabilis na hinalikan ng labi ng kanyang asawa. Natigil lang ang mga ito nang pumasok ang anak nila. Dwayne, anak, I have good news for you. What is it, Dad? Walang gana na tanong ni Dwayne. Your wife already signed annulment paper. What? Sigaw na tanong ni Dwayne dahil sa pagkagulat. She went in my office at siya na mismo ang may gusto na pirmahan ng annulment niyo. Kaya hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang puntahan. Just focus on your wife. Saad pa nito kay Dwayne. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Hayaan mo na lang siya. Si Lorraine ang dapat mong iniisip sa ngayon. Sabi pa ng daddy niya. Nagkatingin na ng mag-asawa at napangiti sa isa't isa. Habang nakatingin kay Dwayne na ngayon ay nagpupuyos na sa galit kay Amara. Anak, siguro kailangan niyo ng pag-usapan ni Lorraine ng honeymoon niyo. Sabi ng ginang sa binata. Okay, Mom. Sagot ni Dwayne at mabilis na lumabas sa office ng kanyang daddy. Paglabas niya ay kaagad niyang hinanap si Lorraine sa kapatid niya. Where's Lorraine? Nasa room niyo, Kuya. Sa silid na niya tumuloy si Dwayne. Pagpasok niya ay nakaupo sa kama niya si Lorraine. Saan mo gustong mag-honeymoon? Tanong niya kaagad sa babae. Kahit saan mo gusto, honey. Sagot naman ng babae sa kanya. Okay. Mabilis na sagot niya. Sumapit ang gabi. Habang tahimik na natutulog ang lahat ng tao sa mansyon ay may 2 tao na gising pa at nagpapakasasa sa katawan ng bawat isa. Shit! Ako muna lalaspag sa'yo bago ang asawa mo. Alam ko na hindi niya kaya itong ginagawa ko sa'yo. Saad ng lalaki habang patuloy na inaangkin si Lorraine. Naging mas agresibo silang dalawa habang patuloy na inaangkin nito si Lorraine at nagustuhan naman niya ito lalo na't hindi ito kayang ibigay sa kanya ni Dwayne. Napuno ng ungol ang bawat sulok ng kanilang silid ngunit lingid sa kanilang kaalaman na may mga matang nakamasid sa kanila. Amara's POV.
Salamat naman at bumalik ka na, Amara. Sabi sa akin ni Miko. Gusto ko kasing tapusin ang pag-aaral ko. Sagot ko sa kanya habang inaayos ko ang mga gamit ko. Masaya ako na bumalik ka na. Sabi pa niya sa akin. Sige, mauna na ako sa'yo. Papasok pa ako sa office. Paalam ko sa kanya. Sabay ka na sa akin. Alok niya sa akin. Sige. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Sumabay na ako sa kanya para hindi na ako mahirapan. Salamat sa paghatid mo sa akin. Saad ko sa kanya. You're welcome, Amara. I gotta go now. Kailangan ko rin pumasok sa OJT ko. Paalam niya sa akin. Okay, ingat ka. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Habang nasa labas na ako ng company ay biglang lumitaw sa harapan ko si Daniel. You signed the annulment paper? Tanong niya sa akin. Oo naman. Bakit naman hindi? Sagot ko sa kanya. Akala ko ba'y mahal mo si kuya? Tanong niya sa akin. Bakit? Concerned ka ba sa kanya? Siyang may gusto na pirmahan ko. Naisip ko na bakit hindi. Ang mahalaga sa akin ay makalaya na ako sa kanya. Sabi ko sa kanya. You're right. Sabi niya at bigla na lang umalis. Nagtataka man ay mas pinili ko na lang na pumasok sa loob ng building at nang makarating ako sa floor kung saan ako nagtatrabaho ay bumungad sa akin ang nakangiti ko na boss. How's your school? Tanong niya sa akin. Okay naman po. Maraming salamat po sa tulong niya sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Kapag may kailangan ka ay magsabi ka lang sa akin. Saan pa niya? Habang nakangiti pa rin. Opo, maraming salamat po. Malaking bagay na po sa akin ay pinatuloy niyo ako sa bahay niyo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Masaya ako na tulungan ka. Kapag nasa bahay kita ay walang gagalaw sa'yo. Marumi maglaro sa Ford, kaya alam ko na hindi niya tutuparin ang nais mo. Gagawa pa rin siya ng paraan para sirain ka. Sabi niya sa akin. Sana talaga'y hayaan na nila ako. Lalo na ngayon na pinirmahan ko ng annulment paper namin ni Marcos. Wala siyang dahilan para guluhin ako. Malungkot na sabi ko kay sir. Wala ka ba balak na sabihin sa kanya na buntis ka? Wala pa po sa ngayon. Marami po siyang problema at ginawa ko na po ang parte ko. Makabubuti iyon sa kanya. Don't stress yourself. Baka kasama yan sa baby niyo. Paalala niya sa akin. Thank you po, sir. Can you call me, Papa? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot agad dahil nagulat ako. Gusto ko lang maranasan na magkaroon ng anak. Namatay kasang anak ko noon. Malungkot na sabi niya sa akin. Sorry po. Simula po ngayon ay kayo na ang papa ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Salamat anak. Nakangiti na sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako. Ngayon ko lang natitigan si Sir Primo. Papa. Parang pamilyar sa akin ang mga mata niya. Binaliwala ko na lang ito dahil hindi ko rin naman maalala kung saan ko nakita. Ginawa ko na ang trabaho ko. Break time ko na kaya lumabas na ako. Nagka-crave ako sa matcha ice cream cake kaya pumunta ako sa malapit na bake shop dito sa office. Nakangiti pa akong pumasok sa loob ng cafe. Pero biglang nawala ang maganda kong ngiti dahil nakita ko si Lorraine. Binaliwala ko siya at pumila na ako para bumili ng gusto ko. At nang naka-order na ako ay naghanap na ako ng bakanteng table. Habang nakaupo ako at naghihintay sa order ko ay may umupo sa harapan ko. How are you? Kasi ako, I'm totally fine and happy. Malawak ang ngiti na sabi niya. I'm also totally fine. Nakangiti na sabi ko rin sa kanya. Stay away from my husband. Mariin na sabi niya sa akin sabay flip ng hair niya kaya nakita ko ang mga mapupulang marka sa leeg niya. Napalunok ako at aaminin ko na nasaktan ako pero pinilit ko na maging okay sa harapan niya. Wala naman akong ginagawa sa asawa mo at tapos na kami kaya kung wala ka nang sasabihin ay makakaalis ka na. Sabi ko sa kanya. Kapag nalaman ko na nakipagkita ka pa sa asawa ko ay malalagot ka sa akin. Pagbabanta pa niya sa akin. Pagsabihan mo ang asawa mo at huwag ako dahil nananahimik na ako. Sabi ko sa kanya. Magkano bang kailangan mo para tuluyan ka ng umalis dito? Tanong niya sa akin. Save your money dahil baka kailanganin mo sa future. Sabi ko sa kanya bago ako tumayo at pumunta sa counter para ipabalot na lang ang binili ko. Nawala ng excitement ko na kumain dito mismo. Nang makuha ko ng order ko ay lumabas na ako pero napatigil ako sa paglalakad dahil nasa harapan ko si Marcus. Nakatingin siya sa akin kaya umiwas agad ako ng tingin at mabilis na naglakad palayo sa kanya. Mas okay na ang ganito kami. Umiwas ako sa stress lalo na't buntis ako.
Habang naglalakad ako ay may biglang bumangga sa akin na dalagitan na estudyante kaya natapon ang dala kong pagkain at ang drinks ko. I'm sorry po, hindi ko po sinasadya. Papalitan ko na lang po. Anya sa akin. Naku, okay lang. Sige, mukhang nagmamadali ka. Sabi ko sa kanya. Maraming salamat po. Sorry po talaga. Kapag nagkita po tayo ulit ay papalitan ko po ito. Sorry po talaga. Sabi pa niya sa akin. It's okay. Sige na, alis ka na. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Dinampot ko ang mga natapon at itinapon ko na sa basurahan bago ako tumuloy sa office. Hindi na ako bumalik dahil maghihintay na naman ako at baka nandoon pa si Lorraine. Ayoko na masira ng tuluyan ang araw ko nang dahil sa kanya. Nagmerienda ka na ba anak? Tanong sa akin ni Papa. Opo Papa, kayo po. Tanong ko sa kanya. May pupuntahan ako ngayon at hindi na ako babalik dito. Kaya umuwi ka ng maaga. Kapag may nais ka na ulam, may paluto mo na lang kay Mana. Sabi niya sa akin. Opo, Papa. Tatawag po ako na maaga sa kanya. Nakangiti na sabi ko. Okay. Nakangiti na sabi niya at lumabas na siya. Ako naman ay naging busy na sa ginagawa ko pero nagulat ako dahil may biglang dumating na delivery. Miss Amara po? Tanong niya sa akin. Opo. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Delivery po para sa inyo. Sagot niya sa akin. Wala po akong order. Sagot ko sa kanya. Wala po dahil may nag-order po para sa inyo. Sino? Kilala niyo daw po siya. May vida daw po. Okay, thank you. Saad ko sa babae. Napatingin na lang ako sa mga ipinadala niya. Katulad sabi nila ko kanina kaya napangiti na lang ako. Kahit nagkasundo na kaming hindi magkita at maghiwalay na ay may pakialam pa rin talaga siya sa akin. Kaya sa magdrama ay pinili ko na lang na kainin ang mga pinadala niya. Sarap na sarap ako at talagang naubos ko lahat. Nang matapos na ako sa trabaho ko, inayos ko na mga gamit ko dahil uuwi na ako. Bye po kuya. Nakangiti na bati ko sa guard. Ingat po ma'am. Alas 7 na ng gabi ako lumabas sa office dahil tinapos ko pa ang lahat ng trabaho ko, lalo na't weekend na bukas. At ayoko na may trabaho pa akong naiwan sa office. Dumating na ang binug ko kaya sumakay na ako pero pagpasok ko ay napansin ko na may kakaibang amoy ang sasakyan na ito. Para akong nahihilo. Pilit kong nilalabanan pero hindi ko kaya hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari sa akin. Third person POV. Ngayon ang flight ni Dwayne at Lorraine papunta sa Paris para sa kanilang honeymoon. Kahit na gusto ni Lorraine sa Bali ay wala siyang nagawa dahil ang binata pa rin ang nasunod. I'm so excited honey. Sa wakas ay masasolid na kita. Nakangiti na sabi ni Lorraine sa kanyang asawa. Hindi naman nagsalita si Dwayne kaya naging malungkot siya. Pero binaliwala niya dahil mahalaga sa kanya na kasama niya ito. Inis na inis pa siya kanina dahil nakita niya ang babae nito. Gusto niyang saktan si Amara pero pinigilan niya ang sarili niya. Lalo na't parating na sa Dwayne at ngayon ang alis nila pero marami pa naman ang next time at sisiguraduhin niya na aalis na ito ng tuluyan sa buhay nila. Nasa isang private jet sila at nandito sila sa silid nila. Kinakausap niya ito dahil nabibingi na siya sa katahimikan. Lalo na't busy ito habang nakaharap sa laptop niya. Akala pa naman niya ay may gagawin sila lalo na ito ang nagiya sa kanya kanina nang pumasok ito sa silid nila. Shower lang ako. Paalam niya sa lalaki. Okay. Sagot dito sa kanya. Mabilis naman siyang pumasok sa banyo at hinubad niya ang damit niya. Tatad siya ng kiss mark sa dibdib. Kaya kinakabahan tuloy siya kung paano ba niya ipaliliwanag sa asawa niya ang mga ito. Naiinis siya sa lalaking umangkin sa kanya kagabi pero mas lamang ang sarap sa ginawa nila. She like it kahit na hindi ito sa Dwayne. Kaya hindi niya mapigilan na hawakan ang dibdib niya at bahagyan niya iyong binasahe. Habang ini-imagine niya na nasa harapan niya si Dwayne. Pangarap niya na sana ay gawin din sa kanya ni Dwayne ang mga ito para hindi na siya makipag-sex sa iba pang mga lalaki. Kung noon pa lang ay pinansin na sana siya na lalaki ay gagawin niya ang lahat para lang masatisfy ito sa kama. She also good in bed at napatunayan niya ito sa mga lalaki na kasama niya noon. Pero tanging kay Dwayne lang hindi gumana ang charm niya. Mas gusto pa yata nito na galawin ng ibang babae kaysa sa kanya. Lalo na ang Amara na iyon. Kaya mas lalo siyang nagagalit sa babae.